Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. 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 Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Pumapit ka, pumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Pasko na naman kapatid ko, magmahalan, magbigayan tayo. Pasko na naman kapatid ko, paggunita sa pagsilang ni Kristo. Pasko na naman kapatid ko, magmahalan, magbigayan tayo. Ngunit wag lamang kung Pasko, gagawin ang lahat ng ito. Ugaliin natin kapatid ko, magmahalan, magpakailanman. Ngunit wag lamang kung Pasko, gagawin ang lahat ng ito. Ugaliin natin kapatid ko, magmahalan, magpakailanman. Ngunit huwag lamang kung Pasko, gagawin ang lahat ng ito. Ugaliin natin kapatid ko, magmahalan, magpakailanman. Ngunit huwag lamang kung Pasko, gagawin ang lahat ng ito. Ugaliin natin kapatid ko, magmahalan, magpakailanman. Magmahalan, magpakailanman. Magmahalan, magpakailanman. Good morning, Jesus! Ayan. Meron na lang po tayong 14 days before Christmas. 2 linggo na lang. Pasko na, mga kapatid. Ayan. Nakangiti pa ba ang lahat? Pwede bang lakasan ng konti? Para hindi ako nasigaw. Ayan. Pwede bang batiin niyo yung katabi ninyo? Sabihin mo sa kanya ay matamis na umaga sa iyo, kapatid. Oo, nagmamatamis kayo eh. Kaya matamis na umaga sa iyo, kapatid. Oo, kailangan ng sugar sa umaga para ma-hyper. Para yung mga lulugo-lugo, ma-energize. Oo. Ayan, thank you, Lord. Ang lahat ba ay may aginaldo na? Ay, parang ikaw lang ang may aginaldo. Ngumunguya sila. Huwag kayong magkunyari ha, may mga aginaldo na kayong natanggap. Thank you, Lord. Ayaw lang nung ibang sabihing meron. Kasi baka mahingan din ng aginaldo. Kaya ayaw. No? Ay, kamali ako. Nawala ako. Ayan. Thank you, Lord. Magandang umaga rin po sa mga kapatiran natin na nasa kanilang mga tahanan. Hindi ka na nakakita ng no? Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatiran natin na nasa kanilang mga tahanan. Parang madilim ako eh. Yan, thank you, Lord. Hanggang kailan ba ang pasok? Hanggang kailan ang pasok ng mga bata? Hanggang 15, 16, 1 linggo na lang, no? Tapos na, no? Okay. Sa mga opisina, ganun din. Hindi. Sa mga office, hindi,
Ay, ayaw ko yan. Oo. Na masakit sa mata. Oo. Thank you, Lord. Yan. Good morning po sa mga maaga na mga kapatiran. Yan. Kagaya ni Brother Jojo Rosilio, Sister Lorna Pehi. Diri ako, Jensan, sabi ni Sister Rita. Nasa Jensan siya, kaya wala kahapon. Okay. Palagi sa Jensan, Sister Rita, no? Good morning, Sister Alice. Sister Olive, Sister Sally. Kuya Jim, tita ko, good morning. Tita Ikit, good morning. Ay, ganon? Ay, anong nangyari sa akin? Namula ang aking, namuti ang aking buhok. Oo, wag na. Okay lang yan. Para ako nakapatong, oh. Yan, okay na yan. Sige. Nold, manguha ka na lang sa labas. Kung may makikita ka pang pula. Yan, sister. Sa mga taga-Laiya, magandang umaga din po. Sa mga taga-Baguio, si Tita Nene na nasa Zamboanga na. Oo, nandoon na siya. Pwede na rin. Oo. Sister Linda Derada, Balila, na nasa Canada. Diba? At sa mga taga-Talisay, ang galing naman ng opening ng mga sisters. Ang gandang tignan, no, nung opening ng mga sisters. Paskong Pasko, yung kulay nila. Oo. Parang sugar na kayo, pero pa rin kayo. Wala pa rin kayong Oo. Ang gaganda daw ng mga sister ng comfy. Yan. Kayo ba yung mga napagod? Hindi naman. Oh, what happened to you? Ang tahimik niyo. Parang walang tao dito. Meron? Good morning, Sister Temi. Ayan. Sa mga kapatiran po natin na laging maaga, alam nyo mga kapatid, lalo na ngayong nalalapit ang Pasko, makinig tayo kay Lord. Kasi parang nagiging busy na ang lahat. Tandaan po ninyo, hindi nyo birthday to. Birthday to ni Kristo. Kaya dapat nakatuon na ang ating paningin doon sa may birthday. Oo, hindi doon sa mga bisita. Kasi yung mga bisita, ang ating mga inaasikaso. Nakalimutan nating asikasuhin yung may birthday. Birthday ni Lord to, hindi po nyo birthday to. Kaya huwag kayong masyadong aligaga. Patuloy po tayong makinig ng salita niya. Everyday yun, mga kapatid. Kasi alam nyo, pagka tinitignan ko yung mga na nakakalungkot yung mga dating everyday, absent na ngayon. O what happened, mga kapatid? Baka mamaya, na-bless na tayo ng todo. Nakalimutan na natin yung dahilan kung bakit tayo ay blessed. Tapos, encourage, pagkahalimbawa, may mga friends kayo dati na nanonood, tapos biglang ngayon, hindi na makita. I-message nyo naman. Huwag nyo lang hahayaan na hindi makikinig. Sa mga manggagawa naman, i-encourage din natin yung mga pinupuntahan natin na huwag nilang kaligtaan. Kasi marami ang mga nagbahagi dati na na-bless sila sa everyday streaming natin. O what happened, mga kapatid? Sumobra ba ang blessing natin? Kaya parang yung mga dating loyal at faithful sa pakikinig ng ating GMJ, hinahanap na natin ngayon. Alam nyo, napaka-importante ng loyalty sa Diyos. Mamaya yan, nandyan po yan sa lesson natin. Kaya mga kapatiran, minsan po,
nauunahan, hindi minsan. Madalas po nauunahan tayo ng mga kapatiran natin from abroad. Natutuwa ako kay Sister Tess Mercado. Parang di ko pa nakitang nag-absent yan. Siguro meron, pero hindi mo mahalata. Kasi mas marami yung present siya kaysa sa absent siya. Di ba? So, namimiss natin yung mga ibang kapatiran natin. Tapos, yung mga dating nagko-comment, hinahanap ko rin yung mga comments. Yan, thank you Lord. Good morning din sa iyo, Ate Nes. Si Loveliness daw, sabi ni Arnold. Oo nga, Loveliness. Oh, yan na pangalan mo ngayon, ha? Loveliness. Oo. Ay, good morning ba kay Ella? O Good evening, Ella. Tingnan nyo, yung mga kapatiran natin from abroad, di nakakalimot. At Ate Mayet, good morning. Ay, nandiyan na si Ate Mayet? Ay, welcome! Ate Mayet, Brother Tom, and Kathleen, welcome home. Si Andoy na iwan. Oo, dahil sa kasal ni Jolly no? Yan. Mama Chay, Merry Christmas sa iyo, Mama Chay. Si Mama Chay, na nasa California. Oh, Brother Emil Mendoza, magandang umaga. Sister Doris de Guzman, good morning. Yan. At kay Sister Elvira Corameng. Natutuwa po akong bumati sa inyo kasi nyo po, diligent nyo po mga kapatid sa tipanan po ninyo kay Lord. Yan, thank you Lord. Kasi alam nyo kung bakit po binabati natin sila. Hindi ba naririnig natin yung kasabihan na wala na daw sweetest sound sa tenga ng tao kundi yung sarili niyang pangalan. Totoo naman yan. Di ba pag nabanggit ka, ay nabanggit ako. Oh. Wag lang daw pagagalitan. So, thank you Lord po sa mga kapatiran natin, At hindi naman po nga talaga madali na everyday nandyan ka. Sa totoo lang po, conscious effort yon sa part natin. Na, commitment kasi ito Yung pakikinig ng salita ng Diyos everyday. Kaya maraming salamat sa mga kapatiran natin. Uy, 16 daw ang Baguio ngayon. Parang mas malamig pa sa aircon. Yun na yung pinakamalamig ng aircon Sarap naman. Good morning, Brother MJ. Sister Millet, good morning. Good morning din kay Ate at kay Ate Vel. At kay Gio Aquino and Ivy na nasa Brunei pa ba sila? O yan. From other part of the world. Lagay mo yan. Lagay mo yan. Nakakasilaw Kasi masyado siyang shining, shimmering. Thank you, Lord. Sister Cecil, magandang umaga din sa'yo. Oo. Ayan, thank you, Lord. Para po sa... memory verse of the week. Kayo ba may hangover pa nung anniversary? Huy! Ano ba nangyayari sa inyo? Para ako mag-isa dito. Pinasugar ko pa naman kayo. Hindi pa rin kayo hyper hanggang ngayon. Kayo ba meron pang afterglow? Wala na, Beb. Oo. Wag na.
Wag ko na kayo isali. Kami na lang ng mga kapatiran. Ay, lumabo. Ayan na yan. Okay. Ang ating pong memory verse of the week, mga kapatid, ay Psalm 119, verse 173. Ang sabi po, let your hand be ready to help me, for I have chosen your precepts. Again, our memory verse of the week po is Psalm 119, verse 173. Let your hand be ready to help me, for I have chosen your precepts. Thank you, Lord. Atin pong ituloy ngayon yung pagpapatuloy ng ating series na ginawa natin sa Jabez Prayer. Pang-ilan na ba tayo ngayon? Pangatlo. Pangatlo pa lang, Beb. Pangatlo pa lang. Hindi. Una, bless me. Pangalawa, extend my territory. Ngayong araw na to, yung susunod na prayer na niya. Ang sabi niya, oh, that your hand would be with me. Okay. So, naging matapang ka na ngayon sa paghingi at pagpe-pray kay Lord na extend my territory. 'Di ba? Bless me, sabi natin. Naging matapang tayo dahil nalaman natin na ang prayer na ito ay hindi selfish prayer, kung hindi ay personal prayer na i-bless ka ng Panginoon para magawa mo pa kung ano yung pinagagawa niya sa'yo. Pangalawa, wag lamang makontento kung nasaan ka. Kaya ang sabi, extend my territory. Para yung impluensya mo ay mag-extend din. Kasi pag nag-extend ang influence mo, mag-extend din siyempre yung responsibility mo, pero pag nag-extend yung influence mo, mas marami kang magagawa para sa Panginoon. Kesa sa maliit lamang yung circles na iniikutan mo, pag-pray mong lumaki para mag-extend at dumami pa yung madala mo kay Lord. Okay, naging bold ka ngayon sa pagpe-pray na bless me and extend my territory. Pinagkaloob ngayon ni Lord yan. So, in-enlarge ngayon ng Diyos yung ministry mo. Tapos, bigla ka ng ngayon, parang nag-step up ka na into a larger scale sa mga gawain mo sa Diyos. Tapos, biglang na-realize mo na along with the extension of the territory, ay lumaki din ang lahat ng mga obstacles na nakasama, new obstacles. Naging overwhelming yung mga new obstacles along with your new and large territory. Para silang mga kabuti na sumulpot na kung saan-saan itong mga obstacles na to. Ayun na, mga kapatid. Lumaki ang lahat sa paligid mo, ikaw na lang ang nanatiling mahina at maliit. Natural, kapag lumaki yung mga yan, ma-overwhelm ka. At parang may imagine mo ang sarili mo na para kang nasa Titanic, pero ang ginagamit mong pantanggal ng tubig para hindi tuluyang lumubog ay paper cup. Hindi ba? Parang sino ba naman ang hindi nun? Ngayon, natural lang naman po na ma-overwhelm ka. Kasi nga, bago sa'yo yun eh. Tapos, lumaki na kaysa sa kinasanayan mo. Natural lang po yun, mga kapatid. Kasi, kaya ka po na-overwhelm, nakita mo kasi yung kawalan mo ng kapangyarihan to handle yung mga new but grand na mga opportunities na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Tapos, nakita mo na ngayon yan na parang hindi ko to kaya. Hindi ba? Nakita mo ngayon yon. Alam mo, yung sumulat ng Jabez Prayer, ang author nito ay si Bruce Wilkinson. Ang sharing niya ay ganito. Nung siya daw ay nag-pray kay Lord ng ganito,
bigla raw siyang nataranta nung lumaki yung ministry. Tapos, sabi niya, ako ba talaga ang tamang tao para dito? So, ando na pinagkaloob na sa kanya ni Lord yung ministry na yon. Pinuntahan niya ngayon yung mentor niya na matanda na. So habang naglilitaan niya siya tungkol sa damdamin niya na parang I'm not up for this position, parang hindi yata ako yung tao na tama dito, sabi sa kanya nung mentor niya, "You're in the right track." Sabi niya gano'n. Ha? Natatakot nga ako. Hindi nga ako. Sabi niya, pag nawala na, yung ganyang damdamin mo, yon matakot ka na. Pero habang ganyan ang damdamin mo, ayos ka pa. So hindi niya maintindihan kung bakit. Sabi nga nung mentor niya, ang tawag dyan ay dependence. Habang ikaw ay natatakot na baka hindi ko kayanin to, ibig sabihin nun, ang dependence mo ay nasa Diyos. Wala sa sarili mo. Pero the moment na sinabi mo na ako ang tama para dito, kaya ko to, yon, wala ka na sa katotohanan, ang sabi sa kanya nung mentor niya. So, ano ang ibig iparating sa kanya nung mentor niya? Ang gusto iparating sa kanya, as God's chosen and blessed sons and daughters, tayo yun, mga kabatid, we are expected na kapag ka nag-attempt tayo na mag-handle ng mga large territory, ang failure is guaranteed. Unless God steps in. Yun dapat ang maging attitude natin. Na, naku, walang mangyayari dito pag hindi ako tinulungan ng Diyos. Naku, mukhang failure ito hanggat hindi ang Diyos ang nag-step in. Yun ang gustong iparating sa kanya na pag nawala yung ganong attitude, may malaking problema ka na. Pag tinignan mo nga naman, naintindihin yung mga minsan na ibinibigay sa'yo ng Diyos na new territory, di ba may mga pinapagawa, may assignment minsan na binibigay sa'yo ang Diyos. Kadalasan, yung mga bagong territory na yan na ibinibigay ng Diyos sa'yo, pag in-enlarge niya yan, sometimes it goes against common sense. Kaya minsan nagtatanong tayo, sigurado ka Lord? Sigurado ka ba, Lord, na ito talaga yung pinapagawa mo sa akin? At sigurado ka rin ba na ako to? Kasi kadalasan din, it contradicts yung mga past life experiences mo na parang, parang wala siyang kinalaman dun sa dating kinasanayan mo. Tapos biglang paggagawa sa'yo ng Diyos. Di ba? Hindi naman ako kumakanta. Tapos bigla akong isasama sa choir. Sigurado ka ba? Sister Sally. Ilan po ang nagsabi ng ganyan? Na nung kalaunan, in-embrace nila yung ibinibigay ng Diyos sa kanila na new territory, biglang nasabi nila, oy, meron pala akong ganyang talent. Di ba mga senyoritas? Oo. Ilan yung mga, naku, hindi ako maalam. Naku, laging kaliwa yung pa ako. Pero ngayon, hindi mo na mapigilang sumayaw para sa Panginoon, hindi ba? So, yun po yung mga, kasi parang kinakahon natin ang sarili natin sa mga nakasanayan lang natin. Kaya tuloy, wala tayong mga bagong territory na nakukonquer. Kasi ayaw nating umalis sa nakasanayan natin. Tapos minsan, taliwas siya doon sa training mo. Tapos, tinatanggal ka niya doon sa security na meron ka ngayon. Di ba napag-aralan natin dati? Inaalis ka niya sa comfort zone mo eh. Kaya parang natatakot ka. Pero, sa aminin man po natin o hindi, yun po ang plano ng Diyos sa kanyang mga tagasunod. Gusto niya talagang alisin ka dyan. At nasanay rin kasi tayo na sa pelikula, yung mga heroes, mga bida na pinapanood natin sa pelikula, hindi naman dependent kay Lord yun para maging bida sila. Kaya nga, ina-idol natin sila eh. Kasi sabi natin, biruin mo, wala naman tumulong sa kanya single-handedly, na-handle niya lahat yung mga kalaban. Di ba si Fernando po nga eh,
napatay niya lahat ng Hapon. Oo, di ba? Single-handedly, pinatay niya lahat ng mga Hapon. Eh, nasanay tayo sa mga ganun sa mga heroes sa napapanood natin. Kaya parang tayo, hindi tayo nasanay na, kailangan ko ba talaga si Lord para magawa ko yan? Pero kasi ng plano ng Diyos sa atin, hindi tayo kagaya ng mga bida at mga heroes sa pelikula na pinanonood natin. Ang ating baon-baon is dependence upon God. So yung dependence natin upon God is what makes Jabez, o kaya what makes you, what makes me, yung mga ordinary people na ginagamit ng Diyos for extraordinary opportunities. Di ba mga kapatid? Kaya nga po umabot siya sa prayer na ito, "Oh, that your hand would be with me." Sa mga moments po kasi na ito, nare-realize natin yung own powerlessness natin. Yung kawalan natin ng kakayahan sa mga ganitong beyond us na mga opportunities at situation. Tsaka natin nakikita yung kawalan natin ng kapangyarihan na itakel o gawin kung ano yung pinapagawa na sa atin ng Diyos. At kapag nakita natin yung kawalan natin ng kakayahan na magawa sa sarili natin, doon na i-stretch yung muscle of faith natin. Kasi nga hindi ka sanay sa ganito eh. Iba to, malakihan to. Hindi na po pwede yung ako lang dito. Kailangan ko ang Diyos. Na-i-stretch ngayon yung faith muscle natin. At during stretching of our faith muscle, we are building a deeper trust in the Lord. Wala kang kakapitan. Wala kang aasahan kung hindi ang Diyos. Doon ka nagkaka-develop ng deeper trust kay Lord. Kasi nawawalan ka ng tiwala sa kakayahan mo eh. Kaya wala kang ibang pwedeng gawin kung hindi magtiwala sa kakayahan ng Diyos. Doon lumalalim. Pero hanggat may tiwala ka sa sarili mo, mababaw ang tiwala mo sa Diyos. Kasi may inaasahan kang iba puwera sa Diyos. Yun nga yung sarili mo. Now, when you build a deeper trust in God, makikita mo that God is at work. Doon mo lamang makikita na ang Diyos na ang gumagalaw pag lumalim na yung tiwala mo sa Kanya. At pagka nakita mo na ang Diyos ang gumagalaw, He will provide the power for you para yung pinagagawa niya ay magawa mo. Now, finally, you are ready to be a vessel for God. Tsaka ka palang malalamnan eh, kasi wala nang laman yung ikaw. Kaya, tsaka ka pa lamang mapupuno ng Diyos. So kapag may mga difficulties para na ganyan, huwag kang matakot, tas huwag ka rin susuko. Sa mga panahon na yan, God wants to grow the size of our faith to match the size of our destiny. Oo. Kaya, tignan mo yung sarili mo kung paano ka tignan ng Diyos. Minsan kasing liit ng tingin natin sa sarili natin. Or minsan naman, sumusobra naman ang laki ng tingin natin sa sarili natin. Pero sa mga ganitong pagkakataon, pinapalago ng Diyos o nilalakihan ng Diyos ang size ng pananampalataya mo para i-match niya sa laki ng destiny na meron siya para sa iyo. So with that, i-release na ngayon ng Diyos. Di ba, ready ka na to be a vessel for God. I-release na ngayon ng Diyos ang kapangyarihan niya sa iyo to accomplish His will. His will, ha? Not our will. So, to accomplish His will. At kapag na-accomplish mo na yung kalooban ng Diyos na pinagagawa niya sa iyo, dahil sa kapangyarihan na siya rin ang nagbigay sa iyo, doon ka pa lamang nakakapagbigay ng glory kay Lord. So nakita po ba natin yung proseso, mga kapatid? Kaya nga po, sinabihan
si Moses ng Diyos, sa Numbers 11:23, sabi sa kanya, maiksi ba ang kamay ng Diyos? Numbers 11:23. Sabi niya, ngayon makikita mo. Sabi niya, now you will see whether what I say will happen to you or not. So hindi maiksi ang kamay ng Diyos. Nakita po ba natin, napansin po ba natin, yung prayer na ito ay pumangatlo? Kasi doon sa prayer na bless me at sa prayer na enlarge my territory, ano pa, manageable pa. Manageable pa ang responsibilidad mo. Kasi nangihingi ka pa lang ng blessing eh. At saka nagpe-pray ka pa lang na ma-enlarge yung territory. So pagka yung takot, minimal pa lang doon. Kasi wala pa eh. Pero the moment na na-move na ng Diyos yung boundaries mo, naku, ayun na, nag-uumpisa na. Kasi parang, di ba nagpe-pray ka na thy kingdom come? So minsan, kingdom size talaga yung mga ibinibigay ng Diyos na responsibility sa atin. Or sometimes, mga kapatid, kingdom size yung mga blessings na pinapahandle sa iyo ng Diyos. Ha? Kulang na yung 24 hours para magawa mo yun. Hindi ba? So, eto na. Kaya nga po, naging pangatlo siya. Kasi, nandun na sa pangatlo yung malaking responsibility kasi minove na ng Diyos yung boundary that you set for yourself. Kasi sabi mo, enlarge my territory. Okay, move natin yung boundaries. Let us enlarge your territory. Ang maganda kay Jabez, instead of turning back or praying for fewer problems, ang ginawa niya, he prayed for more power. Kasi, yung mga taong takot, kadalasan, Lord, alisin mo to, hindi ko to kaya. Pero iba ang panalangin ni Jabez. Humingi siya ng mas malaking, enablement, tawagin natin ganon. Humingi siya ng ganong kapangyarihan kay Lord. Hindi nga sinabing, Lord, liitan mo ulit yung boundaries ko. Hindi nga sinabi yun. O, di ba? Tama yan. Thank you, Minister Ali, sa pagre-remind. Parang kagaya nung isa na nagpe-pray siya, Lord, sabi niya, lagi na lang 10 pesos ang tithes ko sa'yo. Sabi niya, taasan mo naman ang tithes ko. Sabi niya, i-bless mo naman ako. Hindi ba, umabot po yung kita niya sa isang araw ng ang tithes niya na ay naging 1,000. Manageable pa rin yun. Pero nung naging 10,000 na ang tithes niya, sabi niya, ay, ang laki-laki na. Parang nakakapanghinayang. Ano sabi ni Lord sa kanya? Gusto mo balik natin ulit sa 10 pesos ang tithes mo? Ibig sabihin nun, balik natin sa maliit ang kita mo para madali sa'yo. So, hindi ganun ang prayer ni Jabez. Ang prayer niya, Lord, bigyan mo ko ng mas malaking kapangyarihan para i-match itong malaking territory na ibinibigay mo sa akin. So, ang tinuturo sa atin, do not pray for tasks equal to your powers. Pray for powers equals to your task. Nakuha natin? Sabi ni Philip Brooks, do not pray for tasks equal to your powers. Sabi niya, instead, parang yung bata, in the Philippines, instead, pray for power equal to your task. Kaya kung malaki ang responsibilidad mo, kung malaki ang territory na ibinigay sa iyo ng Diyos, ang hingin mo, ganong kalaking power or enablement para magawa mo yon, yung malaking pinapagawa sa iyo ng Diyos. Oo, wag kang mag-settle for less. Pwede mong tawagin ang kamay ng Diyos na sabi niya, oh, that your hand would be with me. So, pwede mong tawagin ang Diyos na ilagay niya or ipatong niya or stretch man lang niya ang kamay niya sa ginagawa mo. Alam niyo kung anong tawag ng marami doon? Touch of greatness. Touch of greatness. You do not become great, mga kapatid, doon sa touch of greatness na yon. God becomes great through you.
Oo. Kaya, call on God's touch of greatness. Kasi, hindi ikaw yung lalaki, kung hindi lalaki ang Diyos through you. Oo. So, kung ang unang prayer niya is a ultimate act of worship, bless me, O Lord, at yung asking for more or asking for more territory from the Lord is your utmost ambition, ang pinaka magandang strategy naman para tuluyan mong magawa kung ano yung pinagagawa sa iyo ng Diyos para masustain at makontinue mo yung mga great things na hinanda ng Diyos para sa iyo, ang dalangin mo that your hand would be with me. Okay? Kaya po tinawag yung God's hand, God's touch of greatness. You become great because you are dependent on the strong hand of God. Ibig sabihin po nun, sinurrender mo ang lahat sa Kanya kapalit ng unlimited opportunity and He becomes great through you. Alam nyo, kilala nating lahat si Charles Spurgeon, di ba mga kapatid? Siya ay sikat nung 19th century. Alam niyo po ba, sobrang daming tao, thousands kapag ka nakikinig at galing sa mga malalayong lugar, pumupunta sa church niya para makinig lamang ng sermon niya. Ngayon, sharing to ni Charles Spurgeon. Gusto daw niya lagi, pagka nagpipreach siya, binibigay niya yung best niya. One time, kung kailan daw maraming tao, sa palagay niya, pangit yung dineliver kong sermon. Sabi niya, parang basta hindi siya nagandahan sa sermon na binigay niya. Feeling niya, hindi nakaka-bless yung sermon. Di ba meron naman tayong talagang ganyan na moment? Hindi dahil sa hindi ka nag-aral. Kung hindi, minsan parang kulang yata. Meron tayong mga moment na ganyan. Ganon din siya. Alam nyo, sa sobrang nanlulumo siya sa dineliver niyang message, pagdating niya sa bahay, lumuhod agad siya sa Diyos. Sabi niya, Lord, ikaw na po ang bahala doon sa hindi magandang sermon na dineliver ko. I-bless mo yun. Sabing ganon. So, sa atin, kapag kami nagsabi sa atin, kalimutan mo na yun. Si Lord ang bahala doon. Magmo-move on na, hindi ba? Pero si Spurgeon, hindi. Sabi niya, hindi tama eh. Ilang araw niya yun na iniisip niya yun. So sabi niya, sa Sunday, mag-aaral akong mabuti. Aayusin ko lahat. Sabi niya ganon. Dumating ngayon ng Sunday. Nag-deliver siya ng message. True enough, sa pinakahuling salita niya, sa sobrang tuwa ng mga nakikinig sa kanya, binuhat siya sa shoulder nila. Tapos chini-cheer siya. Pero alam nyo, sabi niya, hindi nyo ako manloloko sa mga praise ninyo. Iniisip pa rin niya yung kanyang nakaraang sermon na hindi maganda. Alam nyo ba, ilang buwan ay binantayan niya yung resulta ng sermon na yon. Tas lagi niyang pinagpe-pray yun. Alam nyo, after a few months, nung lumabas na yung outcome nung sermon niya, alam nyo ba mga kapatid, na merong 40 katao ang nabago ng Diyos doon sa sinasabi niyang sermon niya na hindi siya nagandahan, at yung sermon niya na chinicheer siya ng lahat ng mga nakinig sa kanya, 0 ang resulta. 0 ang resulta. So, sabi niya, natuto ako na yung success in ministry is never about your ability. Sabi niya, in the first place. But it is about God's power and our dependence on that power. Yun ang natutunan niya. So, yung kahinaan niya, ibinigay niya sa Diyos. At yung sinasabi niya na yun na mahina siya, mahina yung binigay niya, yung flawed effort niya doon sa kanyang sinasabi niyang hindi magandang sermon niya, yun pa ang ginamit ng Diyos para ipakita sa kanya, it's never about your ability, Spurgeon.
Hindi sa'yo yan. Nasa kamay ko yan. Kasi maski yung sinasabi mo sa'yo na hindi magandang delivery mo, of course mga kapatid, hindi po sinasabi po rito na kinokondone ng Diyos yung, ayun naman pala kahit di ka pala mag-aral, kahit pala hindi maganda yung sermon na ibigay mo, ay hindi po. Hindi kinokondone ng Diyos ang katamaran sa pag-aaral. Hindi po niya kinocompensate yun mga kapatid. At hindi rin niya gusto yung lack of commitment mo sa pag-aaral kapag ikaw ay magbibigay ng sermon or magpipreach or mag-share sa ibang tao. Ang gusto lamang pong ipahatid sa atin ng Diyos dito, when you have done everything on your part, leave everything to God. Kasi it is not up to you. Naaalala niyo ba yung Zechariah 4:6, yung sinabi kay Zerubbabel? Oo, not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. So, it's never about our power or ability. It's all about the Lord. Ngayon, kapag ka po pinag-pray na nating, oh, that your hand would be with me, ang pinakamagandang analogy nito ay ganito. Ito'y nabasa ko lamang at ako'y natuwa. Mayroong isang pastor na nagpunta sa isang park. Yung park daw na yun daw yung park na wini-wish ng mga adult na maging bata sila ulit pag nandoon sila. Kasi yun daw kanyang slide ay 3 kategorya. Small, medium, at saka large. Meron siyang 5 years old na anak. So, eto na ngayon. Pag nung nakita nung bata yung slide, nagtatatalon daw siya. Tatatalon siya. Dumiretso siya ngayon. Yung natanggal siya ng hawak sa tatay niya, diretso siya ngayon. Sabi ngayon nung asawa niya, hindi mo ba siya kailangan samahan? Sabi ngayon nung asawa niya, hayaan mo lang, upo lang tayo sa malapit doon, tignan natin kung ano gagawin niya. Nagumpisa yung bata sa small na slide. Walang kagatol-gatol, umakyat siya, inakyat niya. Tapos nandun siya sa taas, tuwan-tuwa siya. Kasi pag nandun ka nga naman sa taas, pagka mabata ka, uy, konti na lang, abot ko na yung langit, di ba? Tuwan-tuwa ngayon yung bata. Nag-slide siya nang walang kaano-ano. Ba, wala man lang lingon sa tatay, tuwan-tuwa siya, slide. Tapos, nakita niya ngayon yung medium size na slide. Humakbang na ngayon siya. Nung nandun na siya sa kalahati, tumingin siya sa tatay niya. Yung tatay naman niya na nakatingin sa kanya, kunyari hindi siya tinitignan, hindi siya nakita. Sabi ngayon nung nanay, "Buy, baka kailangan mo nang samahan yung anak mo." Hindi. Sabi nung hayaan mo lang siya. Alam naman niya kung ano yung kapasidad niya. Nung nakita niya yung tatay niya, hindi naman nakatingin sa kanya, dahan-dahan, tinry niya. Nung nakaabot na siya sa taas ng slide, ay okay naman pala. Kasi nakikita niya yung mga ibang bata, paulit-ulit na. Pagdating doon sa medium size, sa unang slide niya, natuwa siya. Inulit pa niya hanggang 3 beses. So sabi niya, kaya ko pala. Umulit siya hanggang 3 beses. Napatingin siya ngayon doon sa large na slide. Nakikita niya mga teenager na, yung mga nandun. Pero nakikita niya, sumisigaw ba yung mga teenager, tapos enjoy na enjoy, tapos pabalik-balik ng ilang beses doon sa slide na yon. Pumunta ngayon siya sa slide. Unang hawak niyang ganyan sa bar, tumingin siya ulit sa tatay niya. This time, nakatingin ang tatay niya sa kanya. Tapos nakangiti. Umakyat siya ng isa. Tinry niya ulit ng 2 hakbang. Nung pangatlo na, nag-freeze na siya. Sabi ngayon nung nanay, hindi ba kailangang samahan mo na siya dyan? Sabi niya kasi mataas na yon. So, yung tatay, nakatingin pa rin sa kanya. Tinitignan niya pa rin kung ano yung gagawin niya. Tinitignan din niya hanggang saan kaya ang kaya nitong anak ko. Tapos, nung umakbang pa siya ng isa, wala na, hindi na gumagalaw yung bata. Meron ng
susunod sa Kanya. Hindi siya makataas, hindi na rin siya makababa. Tapos, yung nakasunod sa Kanya, naiinis na. Ano ba? Akyat ka ba o ano? Ang dami na naming nakapila dito. Ngayon, sumigaw siya, Daddy! Sabi niya ganon. Samahan mo ko! Tumayo ngayon yung tatay. Ang ginawa niya, nag-excuse siya doon sa mga nakapila at kinarga niya yung anak niya hanggang makarating sila sa taas. Inilagay niya yung anak niya in between his legs, tapos inakap niya, sabay silang nag-slide. Tuwang-tuwa yung bata. So, kapag ka po nagtatakil tayo ng mga ganyang kalalaking mga opportunities sa buhay po natin or territories, minsan, tinitignan lang din ng Diyos yung kakayahan mo. At tinitignan din niya hanggang saan ka magre-rely sa kaya mo. Sa kaya mo. Ngayon, mga kapatid, kaparehas din po nung tatay, hinintay niya yung anak niya na magsabi sa kanyang, Di, samahan mo ko, hindi ko na to kaya. Sometimes, yun lang ang hinihintay ng Diyos sa atin. Pero, nauuna tayong mag-bail out kesa tumawag sa Diyos at humingi ng tulong. Nauuna tayong, ayoko na, hindi ko yan kaya. Hindi mo man lang sinubukan na, Lord, tulong, hindi ko na to kaya. Yun po, ang isang bagay na si Lord kaya kang i-provide ng lahat ng power eh. Pero yung heart na yon na dependent sa Kanya, yun ang part mo. Ikaw lang ang makakapag-provide nun sa sarili mo. Hindi kayang i-provide ng Diyos para sa iyo yun. Ikaw ang magsasabi sa Kanya na, Lord, kailangan ko na ng tulong mo, hindi ko na to kaya. Pero ang nangyayari, parang mas immediate solution ang sumuko at bumalik kesa humingi ng tulong kay Lord. No? Mas nauuna yon. Maaari kasing yun ang mas madali. Hindi ka pa mapapahiya. Or mapapahiya ka rin naman doon kasi umurong ka eh, hindi ba? Ganon din po sa kwento ko ang kamay ng Diyos kapag hiningi natin ng tulong niya. Ilalagay ka niya in between His legs kung saan safe ka. Tapos, yung kamay niya, i-wrap around you, yung kamay ng Diyos, kung saan you will feel more safer. Kasi safe ka na eh, kasi nando ka na sa gitna niya eh. Pero igaganyan pa niya yung kamay niya sa'yo para bumawala yung takot mo at magawa mo kung ano yung gusto mong gawin para sa Kanya. So, when you step out in faith, to do things na ang Diyos ang nagbigay rin naman sa iyo at sabihin mo sa Kanya na, Lord, wala akong pagkukunan ng kakayahan para magawa ko to sa iyo lamang, nobody else. Kapag ka nagawa mo yung sitwasyon na yon dahil sa tulong ng Diyos, pag tinignan mo yan, walang stamp dyan ng me. Lahat dyan ng nakastamp, God. Kahit saan mo tignan yung sitwasyon mo na na-accomplish mo, walang nakastamp na pangalan mo. Ang lahat ng tao, makikita nila doon, stamp ng pangalan ng Diyos. Kaya, bibilib ngayon sila kay Lord, sasabihin niya, itong taong to, no, kahit ganyan siya, parang hindi niya makayanan, pero nung tinulungan siya ng Diyos, napakalalaking bagay ang nagagawa niya. So, medyo nakakatakot yung ganon para sa mga ibang taong takot. Kaya pala ang mami, ang sabi niya, lahat ng takot, umuwi, pauwiin. Lahat ng takot, iwan. Kasi yung mga taong takot, nang dadamay yun. Habang ikaw ay papunta sa pinagagawa sa'yo ng Diyos, sasabihin niya sa'yo, hala, yan na, palaki na ng palaki. Pati tuloy ikaw na nag-umpisa ng walang doubt, nagkakaroon ka na. Kaya sabi ng mami, lahat ng takot pauwiin o kaya iwanan. Kasi walang dulot na ibubuti, mandadamay pa. So kapag ka naramdaman mo na ang power na ng Diyos ang nasa sa iyo, yung dependence mo ay nasa power na ng Diyos,
Naku mga kapatid, unforgettable experiences ang ma-experience mo from that time on hanggang sa magawa mo ang lahat ng pinagagawa sa iyo ng Diyos, magugulat ka din. Tapos biglang sasabihin mo, oo nga no, talagang ang Diyos lang yun. Kasi kung ako yun, hindi ako sanay doon, di ba? Hindi ako sanay sumakay ng eroplano, pero pinasakay ako ng Diyos. Di ba takot ako sa ganyan, pero tinanggal ng Diyos yung takot ko na yun. Kaya nakakagawa ng mga imposibleng bagay ang Diyos through you, nagiging posible. Nagiging posible, mga kapatid. Ang sabi po sa 2 Corinthians 3:5-6, kung sa aming sarili lamang, ang sabi niya, wala kaming kakayahang gawin ito. Ito dapat ang ating Subalit ang aming kakayahan ay kaloob ng Diyos. Binigyan niya kami ng kakayahang maging lingkod ng bagong tipan. Isang kasunduang hindi nababatay sa kautosang nakasulat kung hindi sa Espiritu. Sapagkat ang kautosang nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan, ngunit ang Espiritu'y nagbibigay buhay. Nakakalungkot po mga kapatid that the hand of the Lord is seldom experienced even by mature Christians. Kaya po, may mga tao na they do not miss God's hand. Kasi they never experience it. Ang pinakamalungkot, may mga tao, they do not even know that it exists. Yung hand of God na working through you, hindi na i-experience even ng mature Christians. Oo, hindi. Kaya hindi mo mamimiss. Pwede mo bang mamiss ang isang bagay na hindi mo naman na-experience pa? Kaya mo nga namimiss yan kasi na-experience mo gusto mong maulit. Kung hindi mo pa na-experience, hindi mo nga naman mamimiss. Kaya minsan may mga pinag-uusapan ang ibang Kristiyano na ang saya ko o kaya parang yung tipa na namin ni Lord kaninang umaga, sobra, naiyak ako. Sabi ng iba, orte-orte, naiyak pa daw. Hindi niya alam yun, tinatawag niyang maarte kasi hindi niya na-experience yung ganon. Na minsan hindi mo talaga mapigilang umiyak. Di ba minsan kumakanta ka lang ng isang kanta, hindi mo matutuloy. Kasi wala na, mabubulunan ka na. Mabubulunan ka na. Hindi dahil sa maarte ka, kung hindi na-experience mo yung galaw ng Diyos sa buhay mo. Na-experience mo kung paano kanya tulungan. Na-experience mo kung paano kanya iligtas. Na-experience mo yung pagpapagaling ng Diyos. Kaya pag nawala yun sa'yo kahit saglit, namimiss mo. Minsan may mga taong nalulungkot na, ba't ganun? Parang nahihirapan na akong nahihirapan akong makinig kay Lord. Kasi naka-experience siya dati na ang dali-dali na pumasok sa presensya ng Diyos. Pero yun na nga, nakakalungkot na every Sunday may mga taong nagpupunta sa church pero never nilang na-experience yung sinasabi at pinagkukwentuhan ng mga ibang Christians. Nakakalungkot yung ganun. Kasi sayang naman, nandyan ka na rin lang, pero ba't hindi mo na-experience? Again, inihintay ng Diyos na sabihin mo sa Kanya, Lord, pakita ka naman sa akin. Iparamdam mo naman sa akin na ikaw yung gumagalaw sa buhay ko. So, kapag hindi mo na-experience yun, wala talaga. Puro failure ang sasabihin mo every time na merong mga new opportunities na ibibigay sa iyo ang Diyos. Kaya minsan, di ba, dito ka muna assign. Failure agad ang nakikita mo. Failure. Oo. Di ba parang hindi ka man lang nag-e-effort na hingin mo ang kapangyarihan, empower ka ni Lord to do more para sa gawain niya. Ang nangyayari, naku, ang dami-dami naman problema dito sa pinagdalan sa akin. Kung paano ko dinatnan niya, ang ganun ko na lang ding iwanan. Di ba mga kapatid? So, ayaw mo bang ma-experience na ikaw yung na-assign doon na nabago yung dinatnan mo? Or ikaw yung tao na,
hindi rin naman ako magtatagal dyan. Hayaan mo na yung susunod sa akin. Yun. No wonder, lagi tayong malungkot. No wonder, wala yung enthusiasm mo. Wala yung excitement natin doon wala yung anticipation na ano na naman kaya yung susunod na gagawin sa akin ni Lord. Nawala na yon. Nawala na talaga. Minsan nakakalungkot lalo, you go on with your service sa Panginoon nang ganun ka na lang. Nakontento ka na lang doon sa ganun. Tas pag naririnig mo yung mga ibang tao na binless siya ni Lord, nilakihin yung territory niya, may mga ginawang kamangha-mangha ang Diyos through Him, sasabihin mo, mas malaki naman ang responsibilidad niyan kapag yun, mga kapatid, no? Minsan, maganda rin yung evaluation. Sabi ng mga ibang tao, yan naman pinipreach mo, hindi mo naman pinamumuhay. Alam niyo po ba mga kapatid na madalas na I'm speaking for myself. Madalas po na when I preach, I am preaching more to myself. Kinakausap ko din yung sarili ko. Kasi kapag itinuturo mo, mas malakas mong naririnig yung balik sa'yo. Kaya, ang unang kinakausap ko, pagka ako'y nagpipreach, sarili ko. Tas thank you Lord na lang, pag may kinausap din dun sa mga tao. Kasi po, every time na nagpipreach ka, tas nagpipreach ka sa sarili mo, mas nare-remind ka kung ano yung dapat mong i-improve. Hindi po namin sinasabi na kaya namin tinuturo to kasi master na namin to. Hindi po. Kadalasan po, kami ang nire-remind ng Diyos sa mga itinuturo po namin sa inyo. So, minsan kasi, parang ganito yung experience namin sa Korea. Doon sa Sorak Mountain po, sasakay ka ng cable car. Kasi napakatarik niya. Akala namin, pagbaba mo ng cable, yun na yun. Yung pala, meron pang fortress na lalakarin mo, i-hike mo sa taas pa. May myth sila doon. Sabi niya myth kasi wala naman daw mga solid na mga facts or mga na totoo yung pinag-uusapan. Kasi sabi nung guide namin, meron daw dalawang mag-asawa na gusto nilang humiwalay sa mundo. Para ayaw na nila nung mga ganong pamumuhay, pumunta daw doon sa fortress na yon. So sabi ngayon nung guide namin, everyone who wants to go with me, sabi niya, follow me. Sabi niya, yun daw mga ayaw, you stay behind. Sabi ngayon ni Pastor, 50 na ako sasama. Sabi niya kasi may balot yung tuhod niya that time. So, hindi na rin sumama si Brother Bernie. Hindi na rin sumama si Sister Vivian. Kaming dalawa ni Sister Odette ngayon, sumama sa mga bata. Lakas ng loob namin. Pagdating namin doon, muntik pa ako, nadulas ang pa ako doon sa bato. Kasi pag ang mga bato pala, maraming dahon at inapakan mo yung dahon, nadudulas ka. Kaya sabi nung guide, sabi niya, on the rock. Sabi niya ganun, sa bato-bato lang daw. Alam nyo, napakatarik pala nun. Para siyang grotto. Ang daming steps. Nung nasa may kalagitnaan na kami, sabi namin, Det, ano ba itong mga napasok natin? Sabi, lakas-lakas ng loob natin kaninang Sabi niya, di, kain natin yan. Sabi niya ganon. Kaya pag nakakasalubong ko yung mga matatanda, nahihiya ako. Kasi galing na sila sa taas, tas pababa. Tapos, nung kami na yung pababa, sabi ko sa mga matatandang paakyat na Koreano, Aja! Sigaw sila, Aja! Sabi ganon nila. Pero alam nyo, pagdating namin sa taas, kahit hingal-hingal kami, sabi namin, sayang, hindi sumama sila. Kasi sobrang ganda. Nasa tuktok kami ng bundok, grabe yung view na makikita mo. So minsan, ganun tayo. Na-overwhelm tayo doon sa hirap na dinadaanan natin na gusto na nating bumalik.
Tas sasabihin mo, ano ba tong napasok ko? Pero kapag ka nag-rely ka sa power ng Diyos, He will see you through hanggang sa taas. Tas biglang nung nandun ka na sa taas, wow, ganito pala yung gustong ma-experience ko ng Diyos. Kaya pala tinutulak niya ako kahit mahirap palang akyatin to. Ang ganda-ganda naman pala ng view dito sa taas. Pero marami ang hindi nakakarating sa taas because nagbe-bail out. Nagbe-bail out. Sayang yung opportunity, mga kapatid. Pero dito, napakakin ng understanding ni Jabez sa sa kayang gawin ng kapangyarihan ng Diyos kapag hiningi mo. Maski yung mga imposible, nagiging posible kapag hiningi mo ang Diyos. Alam niyo ba mga kapatid na sa biblical term, yung touch of greatness ng Diyos o yung touch of God's hand ay tantamount to the feeling of the Holy Spirit. Sa New Testament, yun ang ginamit. Oo, kaya nga, pansinin ninyo, pagka new territory, palaging karugtong doon yung presensya ng Diyos. Palaging karugtong doon yung touch of greatness ng kamay ng Diyos. Palaging karugtong doon yung infilling of the Holy Spirit. Tignan ninyo, nung ibinigay niya yung Great Commission sa mga disciples, ano ang sabi ng Diyos? Sabi niya, di ba? Go therefore and make disciples of all nations. Dinugtungan niya yon, and lo, I am always with you. Kasi alam niya kung gaano kalaki yung responsibility na yon. Idagdag mo pa na ang kanyang nirely on na mga tao ay mga unreliable na tao. Kagaya ni Peter, nakasama ng Diyos palagi, pero dininay pa rin siya. Hindi ba? So, meron ngang mga tumawag kay Peter, unreliably coward na disciples. Hindi ba? Pero alam nyo, yun yung mga gustong-gustong gamitin ng Diyos. Kasi, pansinin po ninyo sa Acts 1:8, ano ang naging consequence ng infilling of the Holy Spirit dun sa mga tao? Ang sabi sa Acts 1:8, but when the Holy Spirit comes upon you, sabi niyang ganon, ano ang meron doon? Pansinin ninyo yon. Ano ang makikita ninyong consequence ng infilling of the Holy Spirit? Power, boldness. Boldness, mga kapatid. Kaya yung sinasabi nilang mga unreliable na mga disciples, tinatch ng Diyos yung mga ordinary believers with greatness at pinuspos sila ng Espiritu ng Diyos. Ano ang nangyari? Miracles after miracles. Para makita ng tao, unreliable yan Pero bakit ngayon nakakagawa ng maraming milagro? Makikita nila ang kamay ng Diyos sa tao na yon. So, ano ba mga kapatid ang nag-o-overwhelm sa'yo ngayon? Ang tanong ko rin, when was the last time you prayed to God na i-feel ka niya ng Espiritu niya? Kailangan ba yon? Kailangan. Pag binasa niyo po ang buong Acts, wala silang tigil dito. Parang yung kante, no? Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito. Pag binasa niyo yung buong Acts, simula una hanggang huli, makikita mo po ang mga believers doon, wala silang tigil ng pananalangin. Wala silang tigil ng pag-gather together, praying for one another, and praying for the power of God to come upon them para magamit sila ng Diyos. Basahin niyo po yung buong libro ng Acts, mga kapatid. Yun lagi ang kanilang panalangin. Tayo po kaya, when was the last time na may prayer petition tayo sa Diyos na, Lord, fill me with your Spirit? When was the last time na hiningi natin ng Diyos, kagaya nung hiningi ng bata, di, samahan mo na ako dito, hindi ko na to kaya. Kailan po ang huling sinabi natin yun? Alam nyo mga kapatid, sabi sa 2 Chronicles 16:9, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself strong on behalf of those whose heart is
Ano yung karugtong nun? Ha? Loyal to Him. Oo. So, pansinin natin yung word na yon, mga kapatid. Hindi po niya ini-scan ang horizon para hanapin yung mga magagaling na tao, yung mga matatalino. Walang sinabing ganon. Ang tanging sabi niya rito, in behalf of those whose heart is loyal to Him. Sincerely loyal to God, mga kapatid. Sabi ko nga po sa inyo kanina, your loyal heart is your part. Is your part, mga kapatid, in expanding God's plan in your life. He can supply you with everything you need. He can equip you. Pero He cannot give you a loyal heart. Ikaw ang magbibigay sa Diyos nung loyal heart na yun. So, kung ganun po pala, dapat araw-araw hihingin po natin ang Father's touch. Because for the Christians, mga kapatid, dependence is just another word for power. Kaya kanina, sabi ko, parang walang power. Sabi niya, hindi naman equivalent ng power yung maingay eh. Oo nga. Pero makikita sa'yo yun. Yung enthusiasm mo, yung, di ba? Kasi hindi mo pa pwedeng pigilang lumabas sa bibig mo eh, kung ano yung nasa puso mo. Kaya minsan, yung binabatuhan ko kayo ng mga question para magsalita kayo. Para magsalita. Because dependence for Christians is just another word for power. So, sabi mo sa katabi mo, ganyanin mo, switch on natin ang power mo. Switch on the power of God. Kasi kapag hindi natin sinwitch on yung power of God, mga kapatid, maghapon tayong tamad at maghapon tayong lulugo-lugo, hindi natin magagawa yung pinagagawa ng Diyos sa atin. So, ang prayer natin for today, so, nag-pray ka na blessed, binless ka na ng Diyos, nag-pray ka na to extend my territory. In-extend na ba ng Diyos ang territory natin? Then, pray for this, that your hand be with me. Amen. Bala kayo. Thank you, Lord. Ayan. Para sa mga may birthday, dapat ang mga may birthday masaya. Kagaya ni Sister Chit Riosa. Happy birthday, Sister Chit. O dahil nandito siya sa loob, bagsakan natin siya ng isang happy birthday to you. Happy birthday, Sister Chit. Happy birthday din kay Sister Melinda. Aba, si Sister Linda Balila. Happy birthday po kay Brother Marlon Valle na nasa Australia. Brother Marlon, happy birthday. Belated happy anniversary po kay Brother JR and Sister Jamie Hapin. Uy! Happy birthday and happy anniversary. Anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord doesn't leave you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you.
December 11 na pala ngayon. Nagkamali lang po. Oo, ngayon na po ang birthday nyo. Baka akala nila bukas pa. Ngayon na po. Nagkamali lang po ng date. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid. We will end up po itong araw na ito, pero hindi pa po mag-e-end yung ating yung ating panalangin sa Diyos at yung mga gawain natin kay Lord. Mag-e-end up lang po tayo ng ating GMJ with the repeat new song of the week. Ang title ay Gloria, composed by Sister Vera Amistoso. God bless you all, mga kapatid!